Inatasan buksain ng masasama. Buong loob ka lumalaban, walang halong kaba. Pagmamahal sa kapwa-tao, sa kanya mo dama. Tagapagligtas sa mga taong may sakit, kakayahan bigay ng Diyos sa'yo lang kakakahigit. Hindi siya nagdalawang isip, tumulong sa mga taong veteranong manggagamot. Ang agimat o anthem-anthem ay bahagi na ng kulturang Pinoy at ito ay ginagamit na ng ating mga ninuno magmula pa noon bago pa dumating dito sa ating bansa ang mga dayuhang mananakop. Ito ay niyakap na ng ating kultura at patuloy na ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Ang agimat ay sinasabing gamit pangkalahatang proteksyon at pampaswerte sa kabuhayan ng taong magtataglay nito. Ito rin ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan upang labanan ang masasamang elemento sa paligid. Maaari ka ring makapanggamot sa taong may karamdamang gawa sa itim na mahika gaya ng kulam, barang, palipad hangin at marami pang iba. Makakaiwas ka rin sa mga malalang aksidenteng maaaring humantong sa kamatayan kapag magtataglay ka nito. Sa kabila nito, kailangan mo ring pangalagaan ang agimat gaya ng pangangalaga mo sa iyong sarili. Bago ka magtataglay nito ay kailangan mo munang hilingin sa mahal nating Panginoong Diyos na ipagkaloob sa iyo ang taglay na kapangyarihan nito. Ibig sabihin, kailangan mo muna ng 49 na araw o 49 days ng walang patlang na pagdedebosyon para sa mga matataas na agimat. Kapag nagawa mo ito ng maayos ay maaari ka nang makapagpagana ng mga matataas na orasyon na gagamitin sa panggagamot o sa anumang kabutihan para sa kapwa. Kinakailangan mo rin ito pakainin ng dasal araw-araw para hindi manghina o mawala ang bisa nito. Mahigpit na ipinagbabawal ang dalhin ito sa sementeryo, bahay aliwan, palikuran at sa makamundong gawain dahil ito ay sagrado kaya nararapat lang nabigyan ng respeto upang mapanatili ang bisa nito. Ang agimat ay mayroong iba't ibang uri at taglay na kakayahan. Narito ang ilan sa mga kilalang agimat sa ating bansa: Infinito Dios, Amang Etardar, Spirito Muaxim, Roma Tres Pico, San Benito at marami pang iba. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa agimat na tinatawag nilang baong walang mata at baong may isang mata. Ang bao ng nyog na walang mata o may isang mata ay bihira lamang na makikita sa paligid. Ito ay ginawang agimat dahil sa sinasabing nagtataglay ito ng pambihirang kakayahan. Maliligtas ka rin ito sa malalang aksidenteng maaring humantong sa kamatayan. Ito rin ay sinasabing tagabulag o hindi ka nakikita ng taong may masamang tangka sa iyo. Para naman sa baong may isang mata ay itapat lamang ang mata nito sa iyong pusod upang hindi ka makikita ng iyong kaaway. Pangontra din ito sa mga masasamang espiritu, engkanto o elemento sa paligid, mga gawang itim na mahika at marami pang iba. Maaari ka na ring manggamot sa mga taong may sakit at hindi ka rin tinatabla ng mga patalim at bala kapag meron ka nito. Ang bao ng nyog ay maaaring hubugin sa iba't ibang hugis o anyo depende sa kagustuhan mo. Mainam na gawing kwentas pabilog at lagyan ng mga mutya at orasyon sa loob nito. Narito ang mga paraan at dasal upang buhayin ang agimat na ito. Kinakailangan mo itong debusyonan ng 7 araw na walang patlang. Simulan mo ang dasal sa unang Martes o Biyernes ng buwan alas 3 ng hapon. Magdasal araw-araw hanggang sa makumpleto mo ang 7 araw na pagdedebosyon. Ang pagpapakain nito ay pahirin mo ng banal na langis ng nyog na ginawa noong nakaraang mahal na araw. Ito ay gawin tuwing gabi at habang pinapahiran mo ito ay babanggitin ang mga salitang ito ng paulit-ulit. Kapag naisakatuparan mo ang dasal at pamamaraan ay kusang gagana ang iyong taglay na agimat sa oras ng pangangailangan. Ang agimat na ito ay mainam na gamit para sa mga pulis, sundalo o sa kahit sinong individual na masasabi nating may mapanganib na trabaho. Muli kong ipaalala sa inyo na ang agimat na ito ay gamitin lamang para sa kabutihan upang kayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng mahal nating Panginoong Diyos. Maraming salamat.